Wow, ngayon lang tayo nakapag-broadcast supposedly kanina umaga ho ito, pero may mga nangyari kanina umaga, kaya ngayon lang ho tayo makapag-broadcast. Anyway, tayo po yung magsimula. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, maraming salamat sa gabing ito, sa opportunity na binigay niyo sa amin upang minsan pa ay makapag-share ng word maya-maya. Nihiling namin ang inyong patubay. Maraming salamat po sa nagdaang oras sa maghapon. Salamat sa inyong provision. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishops at mga kaparian nationwide. At syempre sa ating mga cardinal dyan sa Vatican sa Roma, magandang gabi ho. O tanghali sa inyo dyan sa Vatican. Alright, gusto ko lang batiin yung aking may bahay, kaya si Annalyn, magandang gabi ma. Ganti sa amin dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Pinabati ko rin ang ating mahal na bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson, at yung kanyang mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. Magandang gabi ho sa inyo. At yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno, parish sa Sumag, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pans magandang gabi ho. At sa kay Father Nobles at kay Father Egay. At sa lahat ng mga opisyalis dyan sa nabanggit na parokya. Magandang gabi rin ho sa aking mother, kay Mama Elsie dyan sa bahagi ng Rizal, sa lahat ng mga kapatid ko dyan. At sa kapatid ko dyan sa bahagi ng Pangasinan, magandang gabi po. Sa lahat ng mga Catholic Faith Defenders nationwide sa Cebu, si Reverend Father Darwin Gitgano, Bro Wendell Talibong, John Doe, Kenneth Bustamante, kay Romel Palma, at sa buong tropa, magandang gabi ho. Siyempre dito sa CFD Diocese ng Bacolod, si Bro Christian Paul Gailan, ang aming presidente, sa lahat ng mga opisyales, magandang gabi po. Ganoon din kay Reverend Father Gamala, ang tumatayong spiritual advisor na CFD. Ganoon din kay Pads Henry Pineda, dyan sa bahagi ng Kabangkalan, magandang gabi Pads. At sa aking isa pa na spiritual advisor si Reverend Father Deramas. Maraming salamat po. Mga kapatid, diretso tayo muna kasi pag Friday po ay usapang pampamilya po tayo. Magandang gabi Rodrigo Armas, bro. God bless for joining sa ating broadcast. God bless sa buong pamilya. Ganon din kay Letty Ausa. Maraming salamat po for joining. Mga kaibigan, usapang pampamilya pagka Friday. Alam po ba ninyo, ayon po sa Commission on Population Development o sa POPCOM, ang tindi ho ng problema natin sa Pilipinas pagdating po sa teenage pregnancy. Yes, kaya ho nagpalabas ang ating Pangulo ng tinatawag na Executive Order 141. Ito'y tumutukoy sa teenage pregnancy as an urgent national priority. Mabigat ho yan. Yun yung issue ngayon sa mga kabataan, no? High schoolers, nag-drop out kasi maaga na in love. So, nagka-problema, nabuntis. Mahirap magsisi, no? Lalo na kapag OFWs yung magulang, medyo may problema pagdating dyan. Bro Edward Buliken Jr., magandang gabi Brad sa buong pamilya ha. Salamat for joining. Medyo mahirap sa ating mga magulang pag na-involve yung anak mo rito sa teenage pregnancy.
Ako yung aking bunso na babae, ano na eh, 16 na eh. Oo. Sasabi ko, bawal mo na ma-inlove. Saka na yan, pagkatapos ka na sa kolehiyo, pwede nang ma-inlove. Kaya todo bantay ho natin eh. Opo, kasi iba na ho sa panahon natin ngayon. Kaya itong teenage pregnancy as an urgent national priority, mga kaibigan, napaka-importante ho ito. Ito po ipinalabas ng ating presidente, itong Executive Order number 141. Ang sabi ron, adopting as a national priority the implementation of measures to address the root causes of the rising number. Ano ba yung pinakaugad nito? Bakit ba merong gantong teenage pregnancies and mobilizing government agencies for the purpose? So inaatasan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ang pamahalaan na gawa ng paraan ito. Kasi hindi ho biro ito, itong teenage pregnancy, wag ho ninyong baliwalain to. Baka ho may mga pamangkin kayo, kamag-anak, di ba? O mismo sarili nyong mga anak, probably sangkot na rito. Hindi nyo lang alam. Nakakabahala na po ito. Opo, hindi ho ito simpleng bagay no sa Pilipinas. Kasi hindi ho magpapalabas ng executive order ang ating Pangulo kung hindi masyadong malala ito. Malala na ho ito. Kasi national na ho ito, mga kapatid. As an urgent. Pag sinabing urgent, dapat bigyang pansin ito. Hindi lang ito importante, urgent ito. Dapat bigyang pansin. Teenage pregnancy as an urgent national ho ito. Pag sinabing national, from Apare to Holo. Hindi lang ito Luzon na problema, hindi rin ho ito Visayas na problema, hindi rin lang ho ito sa Mindanao. Pag sinabing national priority, mula po sa Luzon hanggang Mindanao ho yan, Apare to Holo. So, may problema rito. Hindi ho ito simpleng problema. So, ano pwede natin gawin dito bilang mga magulang? Siyempre, bantayan natin yung mga anak natin. Pangalawa, kausapin natin sila. Alam nyo kung bakit may teenage pregnancy? Lalo na 4 years ago, yung kasagsagan ng di ba? Nung problema sa bansa natin. Opo. Nung pandemya, ang daming hong nabuntis ng mga kabataan. Daming nabuntis, daming nagka-problema. Biruin mo, 4 na taon na yan. Di ba? Magli-5 taon na. So halos taon-taon ito, lumalaki ang populasyon ng mga kabataan na nabubuntis nang wala sa lugar. So anong gagawin mo bilang Katoliko magulang? Magdadasal ka lang ba? Hindi ho sapat yung dasal. Bantayan natin yung mga anak natin. Kausapin natin, i-inform natin sila, o anak, pagka nabuntis ka na maaga, ito yung pwede mangyari. Hindi ka na makapagtapos sa pag-aaral. Kaya hanggat maaari, tayo mga magulang, medyo mahigpit tayo. Nasa tama lang na higpit. Higpitan natin yung mga kababaihan natin, yung mga anak nating lalaki, etc. Kasi kung may lalaki ka, makakabuntis yan eh. Di ba? Lalaki sa'yo eh. Kasalanan ba yan? Kasalanan yan. Wala sa lugar yun eh. Ginagawa lang ho yung bagay na pagtatalik doon sa marriage eh. Kapag kasal ka sa simbahan, pwede na yan. Pero pag hindi pa kasal, hindi pwede yan. Kaya nga ho itong issue ng teenage pregnancy, mga kapatid, na nakakapakinig ng broadcast na ito ni Brad Calix, hindi ho ito gagawin nating light lang. Sinong pwedeng sisihin dyan ba't may teenage pregnancy? Yung mga napapanood na pelikula. Okay, yung mga kabataan natin, lalo na yung mga OFWs na may mga anak na papabayaan kung saan-saan lang, kung kani-kanino lang sino-sino nag-aalaga na wala namang masyadong pakialam. Okay, hindi na namomonitor tinitignan nung bata. Pagkagabi sa kwarto, nag-iisa na lang siya. Pag walang pasok, etc. Namomonitor ba natin yung mga anak natin? Importante yun. Kasi pag wala tayong time kausapin yung mga anak natin, pamangkin, etc., huwag kayong magulat. Baka one of these days, lalapit sa inyo yan. Imbis na graduation yung pag-usapan yung graduation, baka iyaano sa inyo, pregnancy test na. Huwag kayong mabigla.
Kasi nangyayari na ho yan sa Pilipinas, matagal na. Ang pamahalaan natin naglabas na ho ng batas patungkol diyan. Dapat may gagawin po tayo, ha, mga kapatid. Napag-uusapan lang ho natin yan kasi usapang pampamilya pagka Friday. Supposedly kanina umaga ho ito, kaya lang wala tayong panahon na mag-broadcast kanina umaga, kaya ngayon na lang ho tayo nag-broadcast. Ruby Celeste Babiera, maraming salamat kapatid for joining sa ating broadcast, ha. Salamat for joining. Sige, makikita nyo yung balita na yan, kaibigan, sa Commission on Population and Development, ha. Yan po yung ating source na pinagkuhanan. Hindi po tayo nag-iimbento rito. May balita po talaga tungkol dyan sa Executive Order 141, Teenage Pregnancy as an Urgent National Priority, ha. Puntahan nyo dyan sa Commission on Population and Development para matiyak nyo yung sinabi natin dito. Alright, update tayo. Pagdating naman doon sa Vatican, May 7, ang conclave, ang pagtitipon. Actually, nandun na yung mga kardinal eh. Oo, nagtitipon na sila doon. Ongoing yung kanilang mass para sa ating namayapang Santo Papa, Francis. Dire-diretso po yun. At doon sa Sistine Chapel sila ikukulong. Hopefully, medyo mabilis yung proseso, no? Kasi ayon sa kasaysayan, medyo may tala sa kasaysayan yung mga kardinal natin. Ang tagal-tagal eh. Na makapag-elect ng Santo Papa, inaabot ng 3 taon eh. O yung ginawa po nila doon para mapaikli, dinala sila doon sa medyo hindi sila komportabling lugar, medyo masikip, etc. Anong purpose? Para mapadali ang proseso ng paghahalal ng bago Santo Papa. Meron nga nagsabing kardinal nakapili na daw ang Banal na Espiritu kung sino ang papalit. Totoo yun. Totoo yun. May napili na siya. Pero bakit hindi niya binubulong sa mga kardinal natin? Kaya nga ho, 'di ba, nag-a-ask ng discerning itong mga kardinal natin na ang trabaho ng mga faithful tayo pagdasal natin sila na sa kanilang gagawing pagboto maging makabuluhan. Oho, ha? Maski na ho sino ang lumabas diyan, may kanya-kanya tayong manok kung sino ang lalabas wag na natin pangunahan yon. Ang sa atin lang, kung sino man ang kalooban ng Diyos dyan sa pagpili ng mga kardinal natin, kung sino man, ano man ang kulay ng next pope natin, kung sa Asia man magagaling yan, sa Africa man gagaling yan, doon na naman sa bahagi ng Europe at sa labas ng Europa, ang atin lang dyan, pasalamatan natin ng Lord. At the same respect and love, yung bigay natin, katulad ng binigay nating pagrespeto at pagmamahal sa ating namayapang Santo Papa Francis. So, yun ang importante dyan, ha? Sige, puntahan nyo lang ang ating ang Vatican News sa mga updates, mga kapatid. Malaki pong tulong yan. Ipagdasal po natin ang ating mga kardinal sa kanilang gagawin. May 7 na conclave, mabilis na ho yan kasi opo. Excited ako kung sino yung bagong papa natin Okay. Excited ako. Maski sino yan, okay lang sa akin. Oo. Sige po. Dali lang Baka may nakaligtaan ako rito na dapat nating pag-usapan. Okay. Parang alright, mga kapatid, diretso tayo sa ating Gospel for tonight. Hindi na ho today, Gospel for tonight na ho tayo. Time check tayo, 6:38 ng gabi sa aking orasan. Tayo po ay nasa John chapter 6. Talata 1 hanggang 15. Ganda ho ng kwento rito, mga kapatid. Basahin ko sa Tagalog Ang sabi rito, pagkatapos ito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas
ng anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Na tinanong niya ito upang subukan si Felipe, kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tigkakaunti ang bawat isa. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niya, si Andres, na kapatid ni Pedro, may isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, paupuin niyo mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil madamo sa lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki lang ay may 5,000 na. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda at nabusugan lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na ipinakain sa mga tao at nakapuno sila ng 12 basket. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Mga kapatid, the feeding of the 5,000. Parang hirap magpakain ng 5,000, no? Tapos ang sabi ng Bible, mga lalaki lang yon. Imagine mo kung kasama yung asawa at mga anak. Hindi lang 5,000. Sa Bible kasi napaka-importante ng lalaki. Ang kinount lang ni John na siyang writer nito sa kanyang narration, lalaki lang. Sa kultura kasi ng mga Hudyo, mga kapatid, mas importante lalaki kumpara sa babae. Kasi po ang trato ng mga lalaki sa babae ay property. One of the reasons kaya hindi sila masyadong pinag-aaral, yung mga babae, sa bahay lang sila. So pagka totally dependent ang babae sa lalaking asawa. Pag namatay yung asawang lalaki, guguho yung buhay ng babae. Yun ang kultura sa Hudyo. Napaka-patriarchal. Oo, lalaki talaga yung nagtataguyod. Pero sa Pilipinas, hindi eh. Ano tayo rito eh? Parehas. Mga kapatid, nakita natin dito, mga tao ay lumalapit sa ating Panginoon Diyos. Nakita ni Jesus yung napakaraming tao. At nagkaroon kagad ng concern si Jesus. Sabi ng Lord kay Felipe, paano natin maano to? Paano sila pakainin? Yung tanong niya kay Felipe, hindi walang alam si Jesus. Hindi dahil walang alam si Jesus. Kaya nga yung title natin diyan, Jesus Knows Best. Di ba yung title ko? Nakita nyo? Jesus Knows Best. Now, alam ng Lord na dadagsain siya ng tao. Imagine mo 5,000 to. Ako, medyo introvert ako eh, mga kapatid. Hindi ako masyado sa maraming tao. Mas nagiging malakas ako pag mag-iisa ako. Opo. Lalo ngayong edad ko, 54. Ayoko masyado maraming tao eh. Medyo parang gusto ko, dito lang ako sa taas, mag-isa ako rito, nag-aaral, nag-iisip, etc. Mas fruitful. Pero si Jesus, hindi po siya introvert, extrovert. Sumisigla siya pag marami siyang nakikita mga tao. Ako, nangihina ako niya pag maraming tao. Para bang hinihigop yung lakas ko. Pero si Jesus hindi eh. Extrovert eh. Okay? Of course, iba yung personality rin ni Jesus, pero makita mo, He loves people. He loves to mingle with people. So, hindi na ho katakataka na sa Panginoon na sa mga crowd, talagang masaya siya. Now, nagtanong siya para subukin si Philip. Alam ba ni Lord ang gagawin niya? Yes, definitely. Bakit? Diyos kasi siya eh. Alam ba niya kung ano ang meron doon sa grupo? Yes, alam niya.
Di ba nag-imbestiga siya? Ang sabi rito, meron ditong 5 tinapay, 2 isda. Maski na anong gawin mo dyan, kapatid, sa practical na aspect. Okay? Hindi talaga pwede pakainin ng 5,000 ng 5 tinapay at 2 isda. Baka nga sa isang tao lang yun, kulang pa ho yun eh. di, di ho ba? Pero makita mo ron na may concern ng Panginoon sa mga tao. Bago siya mag-minister, pinakain niya na muna. So nakita natin doon, gumawa siya ng himala sa madaling salita. At yung himala na yon, naobserbahan ng mga tao yon. Di ba sabi ng Bible? Nakakain po lahat eh. Talatang 11, ang sabing ganoon, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos noon, ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa mga isda. At ang sabi ng talatang 11, nabusog po sila lahat. Now, imaginein mo, 5 tinapay, 2 isda. Normally, hindi kasya sa 5,000. 1, 2 tao lang yan. Magkakagulo pa sila dyan. Diba? Pero 5,000. May nagsasabi ho na isa sa mga teorya, may mga baon-baon daw yung mga tao nung nagpunta sila sa Panginoon, kaya ho nakakain lahat. Nagkaroon ba ng sharing? Na pinapalabas nila sa kanilang interpretasyon na hindi naman gumawa ng himala si Jesus. Nagkaroon daw ng baon talaga yon, nag-sharing lang. Nung malaman nila na medyo magugutom na sila, medyo alanganing oras, nagkaroon na lang ng sharing. Diba? Parang Pinoy. Kanya-kanyang baon. KKB. Sharing. Hindi po sharing nangyari doon. Yun po himala. Naghimala ang Lord. Nakita ho ng mga tao yun. Kaya nga, di ba, nang makita ng mga tao yung himala, ang sabi gano'n sa 14. Sinabi nila, ang sabi ng mga tao, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Yun ang sabi ng mga tao. Ito na nga yung propetang inaantay nating darating sa mundo. At sabi ng talatang 15, alam ni Jesus na balak siyang puwersahin ng tao at gawin siyang hari, pero hindi pa panahon. So ano makikita mo rito mga kapatid sa ating pinag-usapan dito? Si Jesus may power bilang Diyos. Ano ang purpose bakit gumawa ng himala si Jesus sa maraming tao? Para i-validate na siya ay pinadala nga ng God the Father. Kaya lang yung tao, inasahan na yung mga signs eh. Kaya sabi ng Lord, mapalad yung mga tao na maski na walang mga signs, magtitiwala sa Kanya. Opo. Tayo bilang Katoliko, nagtitiwala ba tayo sa Panginoon Diyos, sa Kanyang magagawa para sa atin? Si Lord nagpakain ng 5,000. Wala silang kahirap-hirap, umupo lang sila doon, nagpasalamat ng Lord, tas sabi ng Bible na busog sila lahat. Sa ating pangailangan sa buhay, meron ba tayong pagtitiwala sa Diyos? Now, let's admit it, may mga pagkakataon na medyo nagko-question tayo sa provision ng Lord, di ba? May mga tao na napaka-practical na tao, di ba? Parang naglalaban, mayroong tensyon yung pananampalataya at yung being practical. Napansin po ninyo minsan, lalo na sa ating mga magulang, di ba, na mga practical. Ano tayo medyo nauuga tayo pagka kinsinas at katapusan. Kasi may pananagutan tayo magbayad ng different bills, di ba? Nayuyuga tayo, nauuga tayo Lalo na kung wala pong trabaho yung isa, di ba? Sa Pilipinas, normal mag-asawa may trabaho. Lalo na yung mga bata-bata pa nag-asawa. Normal ho, 2 may trabaho Pero paano yan kung kayo ay
Ang isa lang sa inyo nagtatrabaho, si Mr. lang halimbawa. Tapos binisita ng iba't ibang mga hamon sa buhay, nagkasakit. Yung magulang ng babae nagkasakit, kailangan tumulong, etc. Siyempre minsan, yung sariling pamilya napapabayaan. Meron pa ba tayong tiwala sa Diyos na imimit ng Lord yung lahat ng kailangan natin? Mga kapatid, walang promise ng Lord, pati luho, ibibigay ng Lord. Wala ho. Hindi ho pinoprovide ni Lord yung luho natin. Pinoprovide ni Lord yung lahat ng kailangan natin. Bills natin kada buwan. Kung tayo man sakali magkakasakit, merong alalay ang Lord sa atin, mga kapatid. Napapansin niyo po ba yun? Hindi ho nagpapabaya ang Lord sa atin. Kung ikaw kaya doon, mga kapatid, isa ka doon sa 5,000 pinakain at nakita mo yung himala na pinerform ni Jesus, ano yung personal mo kaya na sasabihin sa Panginoon nung masaksiyan mo yon? Probably magpapasalamat ka. Baka yung iba sa atin na nakasaksi sa himala, baka sabihin natin, more, more, more. Parang kulang to, gusto ko pa makakita ng ibang himala. Yung iba naman siguro, kalahati lang, half-hearted lang. Baka ano lang to, baka tsamba lang. Hindi ho pwede tsumamba sa Diyos. Ang ating Diyos ay napakabuti. Of course, kinakailangan natin magtrabaho. May pananampalataya tayo, nagdadasal tayo, but we have to work. Hindi pwedeng hindi magtatrabaho. Opo. Sa ating mga Katoliko, napakalaga yung mabuhay tayo ng balanse, mga kapatid. Nakita mo rin dito na may part dito na nagpasalamat ang Panginoon Diyos, di ba? Merong blessing Nagpasalamat siya. Nagpasalamat siya bago niya ibinigay sa mga tao. Practical. Bago pa tayo kumakain, nagdadasal pa ba tayo nagpapasalamat pa ba tayo? O pagka nakadigay na tayo, nagpapasalamat tayo. Paano kung di ka dumigay na kumain ka, hindi ka magpapasalamat? Posible, di ba? May mga pagkakataon na nakakalimutan natin na magpasalamat sa ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, pansinin mo rito yung talatang 14. Bakit nila nasabi yung talatang 14? Sabi na sigurado ito na yung propetang inaantay natin. Dahil ba nabusog sila? Kaya nila sinabi yon. Ano ba yung motibo ng mga tao kaya sumusunod sa Panginoon? Dahil nabusog? Pangalawa, may napapala sila sa Panginoon Diyos? Probably. Now, tandaan po ninyo, maraming sumusunod sa Panginoon Diyos sa kanyang panahon, majority hindi tunay ang pagsunod kay Jesus. Maraming sumusunod sa Panginoon noon sa panahon ni Jesus nung siya'y nasa lupa pa kasi nakinabang sila kay Jesus Meron silang ayudang natanggap sa Diyos. Paano yan kung medyo may mga sufferings na? Titigil na rin ba tayo na pagsunod sa Panginoon Diyos? Mga kapatid, mahalaga sa atin itong reflection sa gabing ito. Katulad ba tayo ng mga taong ito na 5,000 na yung kanilang isa sa mga tinitignan dito, eto na siguro. Wala silang katiyakan na yung Mesiyas na nag-perform ng miracles sa different kinds of people sa panahon na yon, hindi nila na-realize na yung nag-perform, ayun na yung Messiah. Kaya nga ho, dumating pa rin sa kinakailangan pa nilang hatulan si Jesus. Ganda ng salubong sa Jerusalem, ang daming palaspas, etc. But eventually, dahil sa mga religious leaders sa simbahan, mga taong simbahan, pumunta si Jesus kay Pilato, imbis na si Jesus yung pakawalan, ang sigaw ng taong bayan, Barabas, Barabas. At ang pinaka-culmination, ipinapako nila si Jesus sa cross. Siya ay pinatay. Murder. They murdered Jesus. Anong krimen? Walang krimen. Inosente. Pinatay nila ang inosente. Bakit inosente? Si Pilato nagsabi, wala siya makitang krimen sa Panginoong Yesus.
Mga kapatid, tayo bilang Katoliko, importante sa atin yung ating perspective kay Jesus, klaro. Sino ba siya para sa atin? Ano ba tingin natin kay Jesus? Parang politiko? Lalo na ngayon, marami mga politician ngayon na pumupunta sa mga mahihirap, nakikipagkamay. Pero yung in reality, ayaw nilang gawin yan. Bibihira po yung politician na mayroong tunay na motibo in public service. Kaya ho, antabayanan nyo yung ating guidelines na isi-share sa inyo bago yung eleksyon sa Mayo 12. Opo. Mag-share po ako ng ilang guidelines sa inyo para at least meron tayong reflection. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa atin. Jesus knows best sa ating pangangailangan. Jesus knows our hearts. Bago ka pa magdasal, alam ni Jesus yung ating puso. Sana hindi tayo katulad ng mga tao noon na sumusunod sa Panginoon Diyos na meron silang wrong motivation. Dapat tama yung ating saloobin pagharap natin sa Diyos. Mga kapatid, I'd like to share yung ating katekismo Katoliko. Na-share po natin yung pananampalataya ng mga nakalipas na broadcast natin. Mabilis lang ho ito na merong 5 characteristics ang Christian faith natin, mga kapatid. Merong 5 characteristics of Christian faith. Number 1, total and absolute. Pangalawa, Trinitarian. Review lang to, mabilis lang to. Pangatlo, loving, maturing, and missionary. Ika-4, informed and communitarian. Ika-5, enculturated. Yan po ay base sa 1997 Catechism for Filipino Catholics. You can check it out, mga kapatid. Yan po yung 5 characteristics of Christian faith. Number 1, total and absolute. Pangalawa, Trinitarian. Pangatlo, loving, maturing, and missionary. Ika-4, informed and communitarian. Ika-5, enculturated. Pangalawa, na pag-usapan din ho natin na merong 3 essential dimensions ang pananampalataya. Una, sabi natin believing. Kailangan tayong naniniwala o sumasampalataya. Yan po yung ating mind, ating kaisipan. Pangalawa, yung doing. Importante na gumagawa tayo. Meron tayong pagmamahal, respeto sa salita ng Diyos. Yan po yung sa wills natin, yung kagustuhan natin. Pangatlo, yung trusting. Yan naman yung ating puso. Importante sa atin bilang Katoliko, hindi lang tayo naniniwala gamit ang isip. Pangalawa, doing. Yan po yung ating will, yung ating wills. Pangatlo, trusting, yung pagtitiwala. Yun naman yung ating puso. Nakita rin ho natin na merong ang pananampalataya at ang 3 classic questions. Ayon po kay St. Augustine. Ang sabi ni St. Augustine, may 3 importanteng tanong sa buhay natin bilang Katoliko. Una, what can I know? Ano ang pwede ko malaman? Pangalawa, what should I do? Ano ang gagawin ko? Ano ang pwede kong gawin? Pangatlo, what may we hope for? Ano pwede kong asahan? Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin yung pananampalataya at kaligtasan. Ang pananampalataya at kaligtasan. Mga kapatid, ayon po rito sa ating catechism, ang tunay daw po na pananampalataya, and I quote, real faith is a force within us. Ito po ay isang puwersa na galing po sa atin. Real faith is a force within us that by the power of Christ's Holy Spirit gradually works
a transformation in our daily thoughts, hopes, attitudes, and values. Ulitin ho natin. Real faith is a force within us that by the power of Christ's Spirit gradually, dahan-dahan, works a transformation. May pagbabago. May pagbabago sa atin. Saan? Sa ating pang-araw-araw na isipan, daily thoughts, hopes, yung ating pag-asa, inaasahan, yung ating mga attitude, at yung ating values. Mga kapatid, naniniwala tayo bilang Katoliko that faith is necessary for salvation. It is the beginning of our salvation. Makikita mo yan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 161. Hebrews 11:6 mga kapatid, ang sabi, for without faith, it is impossible to please God. Mga kapatid, merong tatlong values na dapat nating maalaala. Yung salitang maturity, number 1. Pangalawa, yung freedom. Pangatlo, yung happiness. Ano nga uli? Maturity, freedom, happiness. Ano nga uli? Maturity, freedom, happiness. Maturity, freedom, happiness. Let's go sa maturity mga kapatid. Importante na meron tayong personal maturity. Personal, ikaw yan at ako. Kasi yung maturity, di ba, inaasahan ng Lord sa atin to na magmamature tayo. 1 Corinthians 13:11, it helps us put childish ways aside. Di ba sabi ni Pablo? Nadidevelop sa atin mga kapatid yung basic honesty before God. Importante ito, yung pagiging tapat natin. At nagiging aware tayo sa mga sacrifices na dinidemand ng pag-ibig ng tao. Mga kapatid, importante ho ito, yung maturity. Kasi kung hindi tayo magmamature bilang Katoliko, kung immature po tayo, mahirap yan. Pag nabigyan ka ng posisyon sa parokya na immature. Ano po yung mga senyales ng immaturity? Lagi nagtatampo pag hindi napapansin. Gusto lagi yung recognition. Pag hindi na-recognize, hindi na nagpapakita. Sinasabi niya, bahala kayo dyan. Immaturity po yun on our part kung ganyan po tayo. Na paano ka magmamature? Importante yung daily reading natin and reflection natin ng Word of God. Mga kapatid, wag ho natin masyadong asahan yung mga sinasabi ng pare. Importante yon. Don't get me wrong. Pero ang gusto ko sanang matutunan natin bilang mga miyembro na simbahan sa parokya, matuto tayo personal na magbasa ng Biblia. Mga kapatid, kung wala kayong Bible, mag-invest po kayo. Bumili po kayo ng Bible. Okay naman po yung nasa cellphone pero mas mainam, may sarili kang kopya ng Biblia. Opo. Mura lang po yan Punta kayo sa sa Pauline Media sa inyong lugar. May mga bookstore naman tayo. Even sa National Bookstore, may mabibili ka mga Bibles yan na mga Katoliko. Pero mas maganda punta ka na doon sa sarili nating bookstore. Para matulungan natin yung sarili nating bookstore, ha? Opo. Magkaroon po kayo ng sariling Bible. Basahin po ninyo araw-araw at magkaroon kayo ng plano. Okay? No ako po'y pastor pa, ang ginagawa ko po talaga, everyday nagbabasa. At least sa mga pastor, ang ginagawa ko, I read 5 chapters a day. 5 chapters a day. 3 chapters Old Testament. 2 chapters
New Testament. Isang taon ho yan, maubos ko yung Bible. 66 lang kasi sa Protestante, di ba? Sa atin, 73. Kaya ba natin yon? Maski na sumablay ka ng isang araw, okay lang yon. Hindi naman mga galit si Lord pag sumablay ka magbasa ng Bible eh. Hindi naman gano'n ang Diyos sa atin. Oo. Yun ay sa atin na lang yun. Usapan na lang natin sa ating sarili para mag-mature tayo. Ano pa, kung magmamature ka, kung naglilingkod tayo sa Panginoon, kung meron ka apostolate, pwede ka mag-mature kay Lord. I wonder kung yung mga matatagal ng Katoliko, let's say 10 years pataas, kung meron po kayong apostolate, meaning may ministry ka, you are involved sa particular na apostolate. Let's say layman, lay minister, okay? Involved ka sa music sa parokya. May particular ka na grupo na sinamahan. Di po ba? Yun po yung apostolate. May ginagawa po tayo. Hindi lang tayo padalo-dalo sa misa. Questionable po ang pagiging Katoliko natin pag padalo-dalo lang tayo sa misa kasi hindi yan ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, ma-involve ka sa gawain sa parokya. Hindi lang din yan pabigay-bigay ng donation. Hindi yun ang inaasahan ng Lord sa atin. Part lang yun. Ang inaasahan ng Lord sa atin, maglilingkod tayo sa Kanya. Oho. Baga sa yun ang inaasahan ng Lord sa atin, na mai-involve ka sa evangelization. Pero kung kayo po ay matagal ng Katoliko at pasimba-simba lang po kayo sa parokya, hindi ho yan. Hindi ho yan, mababaw po yan. Malabo kayo mag-mature dyan pag pasimba-simba lang. Tapos nalilate pa kayo sa misa, tapos wala pa kayo sa sarili sa misa. Puro pa cellphone. Naobserbahan ko yan eh. Nagpupunta ako sa ibang mga simbahan eh. Late na nga, pupunta pa sa gitna. Late na nga, nagsi-cellphone pa. Late na nga, yung iba nga kumuha lang nagpartikla ng communion eh, sumibat na eh. Hindi ganon. Hindi ganon. Nakaplano lahat eh. 6 na araw na nga sa'yo eh. Di ba? May trabaho ka ba, Brad, sis? 6 na araw na nga sa'yo, kinuha mo pa yung 1 oras sa linggo. Hindi naman maghapon eh. Sinasabi ba sa atin, maghapon tayo sa simbahan? Hindi naman ah. Mamimili ka lang dun kung anong oras ka magmimisa eh. Sobra naman yan kung malilate pa tayo. Okay lang kung malate na nasiraan yung kotse mo habang papunta ka sa kapilya, nagkaaberya yung anak mo, kailangan isugod sa ospital, okay yun. Pero yung sinadya mong malate, ibang usapan yan. Sinadya mong malate. Mga kapatid, ito ay usapang matino kasi pastor po ko dati. Medyo mahigpit ako sa mga miyembro ko eh. Hindi pwede nalilate sa amin. Bakit Brad Calix? Kasi hindi ako nalilate eh. Bilang pastor, hindi ako nalilate. 1 oras bago magsimula, nandun ako. Kaya may karapatan akong magsaway-saway sa mga miyembro. Pero hindi ko naman pinapagalitan yan sa pulpito. Mga usapan na lang yan pagka nagkakapi-kapi kami. Mga pabiro-biro na lang ako sa kanila. Mga patapik-tapik lang sa balikat. Sasabihin ko lang sa kanila, Brad, next time agahan natin ha. Kasi para mas maaga tayo matapos. ilaw sinasabi ko. Mga kapatid, pangatlo, importante kung part ng growth natin, yung bang pinapractice natin yung holy living. Mahirap, no? Mahirap mabuhay na matinong Katoliko. Sa totoo lang. Marami akong kilalang Katoliko na hindi matino eh. Opo. Ngayon, Katoliko na ako. Sana naman magbago yung ganyan tingin sa atin ng Protestante. Opo. Hindi natin maano yung Protestante kasi ang mga Protestante, yan eh. Sabihin na natin, iba yan sa atin eh. Sa pamumuhay, sa moral aspect. Iba yan. Iba sila. Kami we mean business eh. Pag sinabing moral issues, hindi pwedeng may kabit. Hindi pwede. May kirida po kayo. Tapos lay minister.
Parang hindi ko magets yan. Kung ako yung parish priest yan, kakausapin kita kagad. Rerektahin kita. Sabihin ko sa'yo, magpahinga ka na muna. Kasi wala ka sa hulog. Hindi ka modelo. So, medyo tignan natin yon mga kapatid ha. Kasi pag hindi nyo sineryoso yan, wala maturity. Secondary lang yung accomplishment mo eh. Kung may PhD ka, okay yan. Pero secondary sa Lord yan. Ang gusto ng Lord yung karakter natin. Kamusta tayo? May karakter ba tayo? Yung tinitignan ng Lord karakter. Yung puso natin, importante yan. Magsimula sa Santo Papa, sa Cardinal natin, Archbishop, Bishops, sa mga kaparian natin, sa mga deacons, sa mga laity, sa layman, tayo. From top to bottom yan eh. Hindi lang niya kay sa mga Santo Papa natin, sa mga bishop, hindi. Sa atin po lahat yan. Para mag-mature tayo. Pangalawa, mga kapatid, freedom. Kailan ka nagkaroon ng freedom? Hindi ba't nung sumunod ka sa kalooban ng Diyos? Hindi ba't nung dumaan ka sa tamang proseso ng baptism? Sacrament of baptism, confirmation, Eucharist? At ngayon ay naglilingkod ka sa Panginoon? May apostolate ka? Di ba mas naranasan mo yung freedom nung sumunod ka sa Panginoon Diyos? Nung nagsasakripisyo ka ng panahon mo? Nang bumibisita ka sa mga nakakulong? Di ba? Yung mga may sakit, tinutulungan mo? Nandun yung freedom. Dati ka nasa darkness. Dati ka nasa iba't ibang denominations, nasa protestante ka dati, ngayon bumalik ka probably, katulad ni Brad Calix, umikot ng napakatagal na panahon. Pero kinahabagan tayo ng Diyos. At ako po ay, mga kapatid, honestly, salamat ako talaga sa Lord. Dahil nakabalik po ako sa simbahan. Hindi ko po pinagsisisihan last year yung desisyon ko. Bagamat marami ako mga kaibigang pastor, ang hindi nila nag-gets yung aking desisyon. Hinatulan po nila ako. Marami silang sinabi na mga negative na bagay sa akin desisyon. Pero lahat yun, pinatawad ko na yan sila. At ako lang nagpapasalamat sa Lord sa opportunity na meron ako. Kaya nga ho, huwag kayong mabibigla sa mga sinasabi ko dito kasi nagsasalita ako hindi ho bilang ordinaryong Katoliko eh, hindi ho eh. Dati akong pastor. And you have to understand ang pastor kung paano nagsasalita. Magkaiba kami kung paano magsalita sa pare. Maobserbahan nyo yan. We mean business, mga kapatid. And I mean business. Pagdating sa gawain ng Panginoon Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, seryoso ako dyan eh. Kaya ho, yung tono ng pananalita ko, yung bigat ng sinasabi ko sa inyo, siguro nararamdaman nyo. Seryoso ako rito eh. Hanggang sa dulo ng buhay ko, mga kapatid, dito ako sa simbahan ng Panginoon Diyos. Yun po yung aking desire ng aking puso. Lord willing, magkakasama tayo hanggang sa dulo ng buhay ko. At masaya po kasi nandiyan kayo, nagpapatuloy. Mga kapatid, hindi lang maturity, kundi freedom. Ang freedom natin nasa Panginoong Hesus. Importante mga kapatid na itong freedom na ito ay na-i-display natin. Paano mo tutulungan ng isang Katoliko na makalabas sa bisyo kung ikaw mismo nasa bisyo? Kung may apostolate po kayo and then you are living in darkness, ako I would suggest you talk to your parish priest. Kung hindi mo kayang bitawan yung mga bisyo, kapatid, na naglalayo sa iyo sa Panginoon at naglalayo sa iyo sa ibang Katoliko na hindi po tayo modelo, ako I would encourage you to temporarily give up your apostolate. Bakit temporary? Temporary lang. Kung ma-overcome mo yung mga vices na yan pwede ka naman bumalik
pwede ka naman i-restore ng parish priest eh. If I were the parish priest at nakikita ko yung mga lay minister na ganyan ang ginagawa, di ba? Magsusurprise visit ako sa mga lay minister. Ginagawa ko po sa mga miyembro ko yan eh. Surprise visit ako, nakikita ko may mga bisyo. Kinakausap ko sila ng maayos. Hindi ko ginagamit ang pulpito to destroy their reputation. Hindi ho. On a personal level ho ko kumakausap sa tao. At sasabihin ko yan, Brad, mukhang hindi maganda yung bagay na yan. Kailan pa yan? Nagka-counseling po ako sa mga tao eh. Mga ilang sessions ho kami nagmi-meet para ho pag-usapan yung partikular na problema sa bahay. Yan po yung aking ina-assist sa mga tao. Hindi ko sila kailangang pahiyain. Puntahan ko sila. Kasi under shepherd ako eh. Naintindihan ko yung trabaho ko bilang dating pastor eh. Aalagaan ko yung tupa ni Lord. Hindi ko naman tupa yan eh. Tupa ni Lord yan eh. Alagaan ko yan bilang under shepherd. Naintindihan ko yun. Kaya ho minsan mga kapatid, kung ang tema ng aking sinasabi dito sa inyo, ganyan ang bigat. Now you have to understand, dati ho akong pastor. Kaya ako magsalita ho ako diretso. Hindi ako nagpapatumpik-tumpik eh. Maski na ano pa ho yung educational background nyo. Hindi ho importante sa akin yon. Ang sa akin dito, maalalayan po kayo bilang Katoliko na sama-sama po tayo. Maging maayos ang buhay natin. Hindi ako nagmamalinis dito. May kahinaan ako eh. Mas kilala ako ng misis ko. Kung tatanungin nyo misis ko sino si Brad Calix sa bahay, misis ko lang pwede magsalita sa akin eh. Ang pwede lang mag-correct sa akin, misis ko eh. Of course, sa ngayon, bilang Katoliko, yung aking parish priest eh, may karapatang makialam sa buhay ko yan. Kasi tatay ko yan, maski na may edad ako sa aking parish priest. Pero since na yung aking pari yan, naintindihan ko yan, na pari yan, tatay ko yan, hahayaan ko siya makialam sa buhay ko. At i-correct niya ako bilang anak niya. Pumapayag ako dyan. Pero liban dyan, wala na ako ibang pinapayagan ho na makialam sa buhay ko. Tatlo lang yan. Yung nanay ko, yung asawa ko, saka yung aking parish priest. O siyempre, kung si Bishop, may maganda kami relasyon ni Bishop, open ako na scrutiny ako ni Bishop yung buhay ko. Payag ako dyan. Maski na magpa-drug test pa ako, wala akong problema dyan. Mga kapatid, ayan lang ho yung usapan natin dito ha. Medyo dire-diretso lang tao si Brad Calix magsalita ha. At medyo hindi tayo nagpapatumpik-tumpik eh ha. Mga kapatid, kung gusto mo akong kausapin personal, pwede naman. Wag lang alas 10 ng gabi ha. Kasi po, lobat na po ako niyan mga ganyang oras eh ha. Kung gusto mo akong kausapin, heart to heart, puso sa puso, pwede naman po yan. Pwede po tayo dyan. Now, pangatlo, as I close, spiritual joy, mga kapatid. Maturity, number 1, freedom. Pangatlo, spiritual joy. Mga kapatid, naalala nyo si Virgin Mary nung annunciation, yung sinabi na angel sa kanya, ikaw yung napili. Anong sabi ni Mama Mary po? My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Ibig si John the Baptist, natuwa siya na yung kanyang ini-introduce na si Jesus, diba sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Diba sabi niya kay Jesus, yung kanyang entrada sa kanyang pinsan na si Jesus. Mga kapatid, kailangan natin to sa ating Christian life, yung spiritual joy. Iba yung happiness sa joy. Yung joy malalim ito. Yung happiness, mababaw yun eh. Pero ito, spiritual joy. Nahihirapan ka ba sa karamdaman mo? Hirap maging masaya, di ba? Yung aking may bahay, 2 taon na mahigit sa kanyang dinadalang pasan na karamdaman.
Kung mapapakinggan nyo si Mrs., kung makikita mo siya rito sa broadcast, sa screen, hindi ko alam kung ano ang magiging reaction mo, kapatid. Kung makikita mo siya, at kung maririnig mo yung sasabihin ng taong medyo matagal ng pasa ng krus ng karamdaman, iba ho yun eh. Ibang level na ho yun. Yung halos hindi tinatantanan ng mga pagsubok sa buhay, ibang level ho yun. Kaya minsan ho, mas nakakatulong sa atin bilang Katoliko na imbis na marami tayong sinasabi sa mga kapatid na may mga pinagdadaanan, mas nakakatulong yung pananahimik natin. Ibig ko sabihin, wala na tayong masyado sila sabi. Kung meron man tayong gustong pinagdadasal po namin kayo. Pwede kayo magpadala ng mga Bible verses na makakatulong sa mga kapatiran. Just to encourage po. Iba ho talaga eh. Ako, sabi ko sa misis ko, kung sa akin mangyari ang sakit mo, ako bibigay kagad ako eh. Bakit? Hindi ko kaya ang pain. Hindi ko po kaya ang pain. Ako may pain din ho ako eh, pero nararamdaman ko lang ho ang pain pag gabi na pag matutulog na ako eh. Ang bigat lagi ng katawan ko eh. Na-research nyo na ba yung ankylosing spondylitis? Yan po yung sakit ni Brad Calix eh. Matagal na po yan. Way back 1999 pa yan. Yung sakit ko. Pero hanggat ngayon, binubuhay pa ako ng Panginoon Diyos. Bakit? May purpose pa si Brad Calix sa lupa. May purpose pa. Kaya ho nandyan pa kayo. May purpose tayo lahat. Pwede ba tayo magkaroon ng spiritual joy hanggat may sakit tayo? Kaya ba natin to bilang Katoliko na hindi pumasa sa board exam at saka sa bar exam? Itong spiritual joy na to. Yung mga recently namatayan ng mahal sa buhay, kaya ba natin tong spiritual joy, mga kapatid? Yung joy na yan, galing yan sa banal na espiritu. Hindi yan pwedeng kunin sa'yo. Nakabase yan sa relasyon mo sa Panginoon Diyos. Nakabase yung spiritual joy na yan sa yung maturity sa Panginoon. Sa yung kalayaan. Yung spiritual joy. Mga kapatid, let me encourage you as Catholics. Lahat tayo, may iba't iba tayo mga pinagdadaanan sa buhay. Mga kapatid, diretso lang tayo sa Lord. Wala pwede magsabi sa atin dito, mas malakas tayo kaysa sa hindi ho. Walang ganon. Lahat tayo, may mga moments tayo na binibisita ng doubts. May moments tayo sa buhay natin na ayaw natin pumunta sa misa. May mga moments na tinatamad tayo mag-involve sa apostolate. May mga moments na ayaw natin bumisita sa mga nagkakasakit. May ganong moments eh. Hindi lahat ng araw, hindi lahat ng linggo, hindi lahat ng buwan at taon, okay tayo. Hindi masama na umamin tayo sa kahinaan natin. Pero yung manatili tayong mahina, lagi at nag-iisip ng hindi maganda, siyempre kasalanan po yun. Mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil buhay pa tayo. Humingi po ako ng paumanin sa inyo kasi umaga ho dapat ito pero gabi na ho ako nag-broadcast eh. Ulitin ko po sa inyo, hindi man tayo sumasakto sa oras na 6:00 na ngayon, pero isang bagay lang ho tinitiyak ko sa inyo. Kung loloobin ng Diyos, nakakapag-broadcast po tayo. Mga kapatid? Announcement po, bago tayo magpaalam. Patuloy natin pagdasal mga kardinal natin. May 7 na po ang conclave. Yan po yung proseso ng paghahalal sa bagong Santo Papa. Pagdasal natin na maging maayos. Pangalawa, ang May 12, national, election po yan sa Pilipinas. 12 senador. Nagpadala na po ko na sa inyo ng kung napansin nyo sa Facebook, sa wall, na guidelines po natin sa eleksyon.
Pero prior sa election, mag-share po ko sa inyo ng guidelines natin sa tamang pagboto pa. Opo. Lord willing po, magagawa natin yan. Next week, meron po tayong invited guest, si Bro Kenneth Bustamante. Isa po siyang radyoman. I think RMN. Opo, siya po ay radyoman. Mag-speak po siya sa atin regarding sa social media, no? Paano natin gagamitin ang social media para sa evangelization. So, importante yan, mapakinggan natin siya. Pero gabi ho yan, ha, mga kapatid, next week, gabi, sa usapang Katolisismo. Opo. Ipagdasal po natin yung mga changes na nangyayari sa ating broadcast. Yung kalusugan po ni Brad Calix, kasi depende sa kalusugan ko eh. Kaya hindi ako nakapag-broadcast ng alas 6 ng umaga. Pero paminsan-minsan, nagagawa po natin yan. Mga kapatid, ipagdasal niyo po kami ha. Sa election po kasi magko-cover ho kami ng balita sa DYAF. Ang aming general manager na si Reverend Father Diramas, si Sister Agnes, saka si Brad Calix, naatasan po tayo na mag-join sa pagko-cover ng balita sa DYAF dito sa Diocese ng Bacolod. Okay, panalangin niyo ho kami na maging maganda po ang pagko-cover ng balita. Opo. Ang PPRCB, tama ba yung binabanggit ko? PPCRB, ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Katoliko po yan nagmamanage yan opo. Ang maganda ho kasi matagal na yan, ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas at ang PPCRB ay nagkasundo na magkaroon ng malinis at mapayapang halalan. Kaya ho ang Radio Veritas ay sa national, isa po yan sa talagang magmamatsyag at sa mga volunteers po ng PPCRB po. Kaya pagdasal po natin yung mga mai-involve dyan sa halalan, magawa po namin yung best namin mga kapatid ha. Opo. Suportahan nyo po ang Diocese ng Bacolod. Meron po kaming Facebook page ang Catholic Merchandise. Yung porsyento ho ng kikitain dyan ay ginagamit ng mga CFD sa Bacolod para sa recollection sa iba't ibang paaralan. Ginagamit din ho yan mga travel expenses sa mga parokya sa Negros Occidental na makaikot ho kami para makapagbigay ho ng mga seminar, training para po sa mga would-be members ng Catholic Faith Defenders ho. Kaya ho, malaki ho may tutulong yan mga kapatid kung bibili po kayo ng mga items dyan. Pangatlo, si Brad Calix po ay patuloy ho kaming nagdadasal sa kabutihan ng Diyos sa kanyang provision. If you would like to help Brad Calix sa ministry, if you would like to donate mga gamit sa pagbo-broadcast, please do so mga kapatid. If you would like to talk to me personally regarding that matter, pwede naman po. Okay lang po yun mga kapatid. At maraming salamat po doon sa mga tutugon ng mga kapatiran sa bagay po na yan. Alright, umuulan po ngayon dito sa aming lugar. Kanina pa ho umuulan Umaga, tanghali, hapon, umuulan po. Mga 1 oras, kalahating oras, tapos titigil, tapos ngayon mayroon naman. Umuulan naman dito ngayon. Alright, maraming salamat Alan Janeta dyan sa Hungary. Bro, God bless sa buong pamilya sa iyong work, sa mga kanawa ng Lord. Salamat Alan. Apple, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Pag-pray natin yung mama ni Apple, si Ate Emily, sa kanyang karamdaman. Junior Cornel, maraming salamat bro. Salamat for joining. Jermaline Honasan, Balahadja, dyan sa Santa Cruz, Laguna. Joseph Jimenez, bro, maraming salamat for joining. God bless. Sonet Senas, magandang gabi ho. Brad Ang Cortez, salamat Brad for joining.
Kay Sir Bingo Villahermosa, media man natin ito. Sir, maraming salamat for joining po. Rene Boy Kalimpong, salamat bro sa pag-join. Mark Lester Tablada, salamat po. Salamat brada. God bless sa buong pamilya. Si Mauro Pads Mendoza. Sir, Pads, magandang gabi po. Ipagdasal po ninyo si Brad Calix na makapagpatuloy po tayong pagtuturo. Kailangan po natin gabay ng Banal Espiritu at na makaparian natin. Opo. Pag-pray po natin na makapagturo po tayo ng mas maayos pa. Opo, yun po yung desire natin. Maraming salamat po sa inyong dasal. Timbal Oni Bahian, salamat bro for joining. Ate Corazon Gagi, salamat ate ha. Ruby Celeste Babiera, salamat. Edward Muliken Jr., bro sa buong pamilya, salamat. At sa buong tropa ng DYAF, maraming salamat sa ating dalawang engineers. Kay Carlito, sa kay bro Joseph, sa kay Stanley, salamat. Leti Ausa, salamat po. Rodrigo Armas, maraming salamat. Baka may may hindi nabanggit. Paumanin po sa inyo mga kapatid ha, kung di ko kayo nabanggit. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat sa aming natutunan. Kami dumadalangin na sana nga ho itong aming napag-usapan ngayong gabi. Yung maturity, freedom, and spiritual joy ay maging bahagi ito ng aming Christian life. Maraming salamat po sa inyong gagawin sa May 7 na conclave sa Vatican, sa mga kardinasyo namin, na sana ho ay magkasundo sila kung sino ang iahalal po nila na susunod kay Pope Francis. We are praying kung sino man ang may elect na Santo Papa, ay yung pagmamahal at respeto parehas pa rin. Pag-pray namin ang nalalapit na halalan ay maiboto namin mga Katoliko yung tamang tao sa posisyon. We are praying po na mabawasan yung patayan sa campaign period. Nagdadasal po kami na ipagdasal namin sila ang katahimikan at kapayapaan ng bansa. Maraming salamat po sa ulan na naranasan namin dito ngayon sa aming lugar and probably sa ibang lugar sa Bacolod. Maraming salamat sa ulan kasi kailangan po namin yan, lalo na sa lugar namin dahil mayroon kaming balon dito. Salamat po dahil marami na naman makukuha tubig ang nasa komunidad. Lord, nagdadasal po kami sa different intentions sa mga kapatiran tonight, sa pangkalusugan, pangkabuhayan, mga relasyon, mga kapatid na OFWs, nakasama namin tonight. Salamat po. Pagpalain niyo po sila at ingatan sa kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas, ay ingatan po ninyo. Praying kami sa mama ni Apple, Ate Emily, sa kanyang sitwasyon. Samahan niyo po siya at encourage Panginoon. Ganun din aking may bahay, si Ronaldin, si Wendy Angel, at si iba pa mga kapatiran na the same din siguro, may mga karaingan, pangkalusugan. Kami po ay nagdadasal ng inyong blessing sa bawat isa financially. Patuloy naming maranasan ang inyong provision katulad ng inyong provision sa 5,000 katao na gumawa kayo ng himala. Lord, araw-araw kayo gumagawa ng himala sa amin. The mere fact na kami po ay nagigising kada araw, kada umaga, himala na po yun. At salamat po sa inyong pag-iingat sa aming patuloy. Ama, samahan nyo kami. Mamaya sa aming pagtulog, Lord willing, magigising kami kinabukasan na may panibagong sigla at pagkipag-ugnayan sa aming pamilya. Maraming salamat po sa bawat isa nandito ngayon sa broadcast. We just pray that you would bless each one of us. Magpatuloy kami kay Kristo. Hawak-hawak namin ang tamang turo na simbahan at ipagtanggol po namin yan kung kinakailangan. Lord, maraming salamat po sa inyong gagawin sa aming bansa. Patuloy niyo kaming ingatan. Especially po ang issue ng teenage pregnancy sa bansa na lumulobo. Kami nagdadasal na maingatan namin ang aming mga sarili mga anak, especially mga kababaihan po, na makausap namin sila ng regular at ma-encourage namin sila na mag-focus sa kanilang pag-aaral. Lord, salamat po sa gabing ito. Mama Mary, kami po lumalapit sa inyo. Panalangin niyo po kami. Maraming salamat po.
sa inyong pagtulong sa aming mga panalangin. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi rin kay Pastor Noe Dora. Ang dating pastor na ngayon ay Katoliko na. Siya po umiikot sa Kalakhang, Pilipinas. Napaka-busy tao. Maraming salamat, Pastor Noe. Ingat po kayo. At sa lahat ng mga converted pastors nationwide, God bless. At sa lahat ng mga kaparian, especially sa aking bishop, kay Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod, at sa aking parish priest, Reverend Father Luan Torrefranca, dyan sa San Juan Nepomuceno. Ganoon din kay Pads Nobles at kay Pads Egay. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn. Ako po si Brad Caris mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare po yung ating video. And bye for now.